So, good morning class. Again, my name is Miss Lady Alia Salarsa. Today, ang subject natin is Forensic 4. Forensic 4, Chapter 1. So, sa notes na lang ako nagsulat since naubos na yung subscription ko sa other app. So, maintindihan naman to, although black yung background and white naman yung font ko is makiklear naman. And again, sabi ko nga, hindi maganda magsulat si ma'am, kaya ang importante dito is makinig. So, first, punta tayo sa mga general definition na ma-encounter natin dito sa ating subject. So, what is forensic 4? Ito ay ang ating question document. QD yan ha. Question document. So, first, tinatanong natin dyan, or ang unang word na may encountered natin dyan ay ang word na document. So, pag sinabing document, it is any material containing marks, symbols, yan, containing marks, symbols, or signs, either visible, partially visible, that may present or ultimately convey a meaning to someone. So, huwag kakalimutan ha, convey a meaning to someone. So, maybe in the form of pencil, ink writing, typewriting, or printing on paper. So, the term document applies to writing, to words printed, lithograph, or photograph. So, para na rin to ma-maps yung mga plans, to seal yung mga plates, or even yung mga stones on which inscription are cut and engraved. So, ayan. So, huwag kayong malilito pagdating sa pinagkaiba ng document sa documents. So, in term lang naman to. Pag sinabi nating document, dito papasok yung mga word. Yan, yung mga sinabi ko kanina. Yung pagmamaps, or mga plans, and even yung mga stones, kung saan naka-engrave doon, di ba? Naka-engrave yung mga information, ayan. So, and when we say naman ang word na documents with S, dito naman papasok yung mga agreements. So, very formal pagdating sa documents. Agreement, receipts, ayan, yung mga letters. Doon papasok ang documents with S. So, document, word, maps, plans, or yung mga naka-engrave sa stone. Sa documents na with S, agreement, receipts, and letters. So, tungo naman tayo sa ibig sabihin ng document in Latin and French. Okay? Document pa din tayo, hindi tayo naalis sa document. So, in Latin, galing siya sa salitang documentum. Na ibig sabihin ay lesson. And from French naman, ang word na document ay galing sa salitang docere. Docere, na ibig sabihin ay to teach. Okay? So, again, balikan natin. Document, ito yung any material containing marks, symbols, or signs either visible or partially visible that present or ultimately convey a meaning to someone. Okay? So, maybe in the form of pencil, yan, yung mga ink writing or typewriting or a printing sa paper. So, may dalawa tayo dyan, the document and documents. Pag sinabing document lang, walang S, galing yan sa mga word, maps, plans, and mga naka-engrave sa stone. And pagka naman documents with S, is yung mga agreement, receipts, and letters. So, galing sa ang salitang document
from the Latin word na documentum na ang ibig sabihin ay lesson, and from the French word na docere na ang ibig sabihin ay to teach. Okay? So, tapos na tayo sa salitang document. So, ang next naman ay question. Ano naman ang salitang question? So, sorry na, medyo hindi pa maano si mom sa pagsaslide dito. So, question. So, when we say question, madali lang tong ilagay yung meaning because question is isa lang yung meaning niyan. Any material which issue. Any material which issue has been raised or which is under scrutiny. So, simple lang. Pag sinabing question, may issue dyan. Kaya nga siya tinatawag na question. Kine-question kasi may issue. So, yung document, yung nilalaman ng document na yan, is may issue dyan sa content. Kaya kino-question. So, ang tawag doon ay question document. So, ganun lang yung Tagalog. Pasimplihan lang natin para mas maintindihan nyo. So, pag pinagsama na, ay ang tawag na ay question document. So, ito yung document. May mga information dyan. Kapag yung information is ka-question, may issue, ibig sabihin ang tawag doon ay question document. Pero pag issue lang at wala sa document, question lang. Pero pagka nasa document, question document. Okay po. So, pasok tayo para mas malalim. Ano ang ibig sabihin ng question document? So, kanina, ang tinalakay natin ay ang document. Una natin tinalakay. Pangalawa, ang question. Ngayon naman, parehas natin silang talakayin. Ang question document. Okay. Question document. Question document is one in which the facts appearing therein may not be true and are contested either in a whole or a part with respect to its authenticity, identity, or origin. So, it may be a deed, contract. So, ito yung mga example niyan. Yung mga deed, contract, mga will, ayan. Election ballot, kasali rin dyan. Mga balota. And marriage contract, ayan, kasali rin. Lahat ng mga legal. Check, mga cheque. And mga visas, ayan. Mga application form. And mga check writer. Ayan, dito na rin yun. Check writer. And mga certificate. So, bakit sila tinatawag na question document? For example, sa contract, example sa kontrata, document yan, di ba? So, pag tama yung information na nakalagay dyan, document yan. Pero kapag yung information na nagkamali, like sa names, nagkamali, so may issue, may dapat pabaguhin. So, ang tawag dyan ay question document. So, pagka wala namang information lang, tama is document. Kapag yung nilalaman yung information ay something na may issue or may ka-question sa document na yon, it's either peke yung dokumento or mali yung information na nasa loob, is question document papasok. So, dapat ay makikita dyan yung authenticity,
identity and origin. So, it means dapat original yung document. So, kapag hindi original yung document, question document yan. Question yung dokumento. Okay po. So, it's all about sa facts lang ha. Ang mga nilalagay lang dito is yung mga facts. Okay? So, pasok tayo sa, kung meron tayong question document, meron din po tayong disputed document. Disputed document. Kung saan, ito yung mga pinagtatalo ng dokumento, ha? Pinagtatalo ng dokumento. So, there is, okay, basahin natin yung pinaka-full meaning niya. It is a term that is suggesting that there is an argument or controversy over the document. So, and strictly speaking, this is the true meaning. Ano? Kasi in this text, as well as through the prior usage, however, disputed document and question document are used interchangeably. So, to signify the document that is under special scrutiny. Okay? Pagdating sa disputed document, although nagkakalito sila sa meaning ng question document, ang isa lang word na tatandaan nyo is yung word na disputed. Kasi pag sinabi natin disputed or disputed document, ito yung mga document na may mga argument. So, there is an argument or controversy over the document. So, lagi po dito sa disputed document, may pinagtatalunan. Pinagtatalunan po dyan, ha? Although, same sila na under scrutiny. Yan ha, yung question, document, and disputed document, and same under scrutiny. But, they are different dahil ang disputed is pinagtatalunan. Okay, may argument and controversy. Next, pasok tayo sa standard document. Standard or mas kilala bilang standard document. Dito sa standard or standard document, they are a condensed and compact set of authentic specimens. So which, if adequate and proper, it should contain a cross-section of a material from a known source. So standard in question document investigation, we mean those things whose origins are known and can be proven, and which can be legally used as examples to compare yung mga other matters in question. So, usually, a standard consists of the known handwriting of a person, such as case, standard, and has the same meaning as understood by the word specimen of handwriting. So, pag sinabing standard document, ito yung mga authentic specimen. Authentic specimen. Or yung mga origin document. Mga original document. And kasi siya yung standard document, mga anak, sa madaling salita. Kunyari, may peking document. So, fake document. And may original document. Ito, si original document, pinapa-photocopy kasi yan eh. Pinapa-photocopy siya. So, medyo naglalag ako. Pinapa-photocopy. And itong photocopy na to, yun yung ginagamit para i-compare yung original sa peke. So, itong mga to, na original and authentic specimen, ang tawag po sa kanila ay standard document. Bakit sila tinawag na standard document? Kasi sila yung mga original. Sila yung paggagayahan
Kung tama ba yung mga nakalagay na content dito, same lang ba dito. So, ang tawag doon ay pinaggagayahan, ha? So, yung standard document yung pinaggagayahin dahil siya yung original document or siya yung may authentic na specimen. Okay po. So, ang old term ay standard document. Old term to. Ngayon, ang new term na tinatawag ay, ang tawag na po sa kanila ay exemplar. Exemplar. Oh, I'm sorry. Exemplar. Parang example. So, ito yung example, ito yung fake. So, titignan kung saan may mga mali, saan yung mga peking part. Okay, kaya siya exemplar, example. So, ito na yung new term. Kung saan, this is a term used by some document examiner. So, ginagamit siya ng mga document examiner and ng mga attorneys. Ayan. Ginagamit din ng mga attorneys to characterize the known material. So, ang tawag nga sa kanya ay nung dati, standard document, ngayon, exemplar na. Okay, wag malilito sa standard and exemplar ha. Although, laging same sila na authentic and original, but the term is magkaiba. Old term si standard, new term si exemplar. Okay po. So, pasok tayo sa another two terms, the last two term na ma-encounter natin. Ang holographic document. When we say holographic document, is any document completely written. Tandaan yan ha. Dalawa yung characteristic nan. Completely written and signed by one person. So, in a number of jurisdiction, a holographic will can be probated without any having witnessed its execution. So, pag sinabing holographic document, isa lang po yung tatandaan nyo dyan ha. Isang person lang po ang nag-sign yan. Isang person lang. So, syempre, once na nagsasign ang tao sa isang document, dapat meron ding mga witness. So, holographic document, isa. One person lang ang nag-sign. Okay po, wag malilito dyan. Holographic is a completely written and signed by one person. Dalawa lang yung meaning niyan ha. Completely written and signed by one person. Holographic one person. Isang tao lang ang nagsulat. Okay po, wag kakalimutan. And last is for the last term na ma-encounter natin is ang reference collection. Reference collection. So, sa reference collection is any material compiled and organized by the document examiner to assist him in answering special question, and the reference collection of typewriting, check writing, specimen, inks, pens, pencil, and papers are frequently maintained. So, reference collection, kinokolekta yung mga kailangan or ginamit sa document. So, i-compile yan. So, ito yung mga material. Yung mga material, sinabi ko na ha, it's either yung mga ginamit, like yung mga ink, pens, pencil na ginamit, yun yung mga material ha. So, material na naka-compiled and signed, or mga document, material or document, di lang basta material ha, document din pala. Material or document na kinumpiled ni document examiner. Kasi gagamitin to ni document examiner, like pwede siyang gamitin
na ilabas. Kapag kunyari, ang kailangan sa witness is si document examiner, so itong reference collection, kukuha siya dito para i-present yun, para maging evidence yun sa korte. Okay? So, pwede niya rin tong gamiting sagot kapag may mga special questions sa kanya. Okay po. So, balikan natin yung mga general terms. So, first, we have the document. Second, question. Third, question document. Pang-apat, disputed. Pang-lima, standard. And pang-anim, exemplar. 7, holographic. And 8, reference collection. So, 8 general term yung dapat na kabisaduhin nyo para naman screenshot ko lang. So, for references, kabisaduhin nyo yan yung 8 terms na yan dahil syempre sa 8 terms na yan ay lagi nating ma-encounter yan. So, okay. Pasok tayo sa kinds of document. So, madali lang tong kinds of document na to since tatlo lang naman to. Okay? Kinds of document. Okay, baba natin ng onte. Kinds of document. Hindi natin papahabain yung meaning neto ha. Kasi the more na pahabain natin yung meaning, the more na mas nakakalito. Okay? First, we have the public document. Public document. Pangalawa, official. Official document. Pangatlo, private document. So, meaning by meaning muna tayo. Public document, pag sinabing public document, it is notarized by a notary public or competent public official with solemnities required by law. So, ibig sabihin lang nito is notarize yung mga pinapanotaryo mga anak. By mga papel, na deed, yan, mga will, pinapanotaryo. By notary public, so, public document. Para matawag siya na public document, kailangan ipanotaryo nyo sa notary public. Okay. Diba may mga law firm na nagpapanotaryo? Yan, sa mga attorneys, nagpapanotaryo. So, para matawag siya na public document, na pwede siya sa public, ay kailangan notarize siya. Okay? Then, pag sinabi naman nating official document issued by the government or its agents or its officers having the authority to do so and the offices. So, which in accordance with their creation, they are authorized to issue and be issued and the performance of their duty. So, ang mga pwede lang mag-issue ng official document ay ang mga governor. Issue by government. Yan, mga government lang ang pwede mag-issue nito ha. Kaya nga official, mga opisyales, mga gobyerno, sila lang ang pwedeng mag-issue ng document na to. Okay? Kung individual ka lang, ay mga ka lang, simpleng tao, ang tawag doon ay private document. Okay? Private document executed by a private person without the intervention of notary. Walang intervention ng notary, wala ding intervention ng legal authorized or ng mga officials na tao. So, by which document some disposition or agreement is proved, evidence, and set forth. So, private document executed by private person. Okay, madali lang na maintindihan yung tatlong to. Public document, kailangan may notarized ng notary public
Official document, official, mga opisyales, mga gobyerno, sila lang yung mag-i-issue ng document na to. Pag private document, mga pribadong tao, mga simpleng tao. Private individual or private person. Kaya wag malilito sa tatlong kinds ng document. Next, tungo naman tayo sa unti lang naman to. Basahin na lang natin yung writings lang naman to ng legal aspect of document. Legal aspect and writings which do not constitute the document. So, pasok muna tayo sa legal basis ng document. So, we have the legal aspect pala. Legal aspect or basis, mga pinagbasihan natin ng dokumento. So, hindi naman natin to palalaliman kasi some of this is magiging activity nyo. So, may tatlong cases lang naman dito kung bakit naging basihan natin or naging aspect ang isang document. So, first case, People versus Moreno. So, kay People versus Moreno is any written document by which a right is established or an obligation is extinguished. So, tandaan lang kay People versus Moreno, any written document by which right. So, yan ang naging basis ng dokumento. Kahit ano daw, written document which right is established or an obligation is extinguished. So, yon ang basehan base sa People versus Moreno. And next is People versus Niloskin. So, dito kay People versus Niloskin, so, every deed or instrument executed by person by which some disposition or agreement is proved, may pruweba and may ebidensya or set forth. Okay, pwedeng proof, pwedeng evidence. Okay, lagay na rin natin yung meaning para malaman nyo yung basis ng document. Kasi syempre, magkakaroon ulit tayo ng recitation bukas. And dapat alam nyo yung pasikot-sikot ng chapter 1 dahil onting-onti lang talaga tong chapter 1. Okay? People versus Niloskin is every deed. Okay? Every deed or instrument executed by naglalag si ma'am, by person, dyan naglalag ako, by which some disposition or agreement is proof. Ito nga yung sinasabi ko. Is proof, evidence, or set forth. Okay? And last is people in a relation. It's not a people versus hindi na siya in a relation to criminal jurisprudence. So, criminal jurisprudence na to. So, under the best evidence rule. Best evidence rule. So, dito is any physical embodiment
of information or ideas like yung mga letter, contract, receipt, or yung mga book account, or even yung mga blur print or yung mga X-ray plate, pasok dyan ha. So, ito ay sa Black Law Dictionary. Kaya lang naman yung tatlong legal aspect or basis of document. Kaya siya tinawag na legal is about sa law. Ano yung mga pinagkuhanan nating basihan ng mga document. Tatlo lang yun, huwag kakalimutan. And next, pasok tayo sa mga writings which do not constitute document. So, writings which do not constitute documents. So, ito ay based sa some rulings or sa court rulings, ha? Okay. One, meron ulit tayo. Hindi ko nalalagay yung meaning. And I said na isulat na lang lagi kapag may mga other words akong sasabihin about sa sinasabing meaning ni ma'am doon. Na hindi ko nasusulat, ha? People versus Camacho. So, kay People versus Camacho, so, nag-draft ng municipal payroll which is not yet approved by a proper authority. So, yung dispute dito kay People Camacho and sa other pag-uusapan natin ng activity. Ito yung magiging activity niya. Magkakaroon kayo dito ng case study. I know that na magiging activity nyo to, but papahapyawan ko na yan. Okay? So, in short lang, sa People versus Camacho, ang nangyari lang dyan. So, nagkaroon ng draft of municipal payroll which is not approved by the proper authority. So, kaya nagkaroon ng dispute. So, magiging activity niyan, I know. So, face-to-face tayo magkakaroon ng activity. Again, sabi ko nga, face-to-face tayo magkakaroon ng activity. Pahapyawan lang natin tong tatlong magiging activity nyo. Alam ko magiging tatlo tong activity nyo. So, we have then also People versus Santiago. Okay, People versus Santiago. Pwede na kayo ditong mag-search sa mga cases na to para maging handa kayo sa mga next activities natin. Okay? So, People versus Santiago, dito naman nagkaroon ng mere blank forms of official document which is yung mga spaces is hindi na fill upan. Okay, yun yung mga key. Kumbaga, short story na pwede nyong malaman pag narinig nyo yung word na People versus Camacho, People versus Santiago. And next, last is People versus Agnes. Kay Agnes naman, ang nangyari naman dito sa People versus Agnes, nagkaroon ng mga pamphlets or ng mga books na kung saan which do not evidence or any disposition or agreement are not document but are mere merchandise. So, kaya nga mga pamphlets and mga libro. So, hindi siya document. Nagkaroon lang ng disposition or nagkaroon lang ng agreement na hindi siya dokumento. Pero, it's a mere merchandise. So, mapapag-usapan din natin yan dahil ito ay inyong magiging activities. So, with that, move forward tayo sa last topic natin, the classes. Last na to mga anak. This a classes of question document. So, 2 minutes break. May check lang ako dito for a while. Dahil last topic na rin naman yan. I'm going to check DMs lang. Okay. So, ayan, I see. And the last is the classes of question documents. So, we have the 7 classes of question document. So, makinig lang. Kaya to. Classes of question document. So, first, we have the document with question signature.
So, huwag nyo kakalimutan yung mga klase ng mga document na to or yung mga nakalagay na specific or specimen sa isang document. Kaya nagiging question. Kasi ito yung mga klase na ka-question sa isang dokumento. So, documents with question signature. So, bakit siya tinawag na question signature? Kunyari, ay, for example, may document and sa document na yon ay may pirma, which is yung pumirma is hindi naman yun yung pumirma. So, ano na lang yung example natin dyan? Kunyari, may attendance kayo. Tapos, pinirma ng tropa kahit absent naman. So, this is a question signature. Okay, ka-question dahil hindi mo naman yon pirma. Kaya pasok siya sa classes of question document kasi minsan ina-analyze din yung mga signature kung ang nag-sign ba doon or ang nag-signature ay yung authorized person na dapat mag-sign. Okay? Next. Next classes is a question document. Okay. Question document alleged to have been containing fraudulent alteration. So, may mga fraudulent alteration. Paano? Kunyari may document or like kunyari agreement. May agreement doon na like for example ako, pumayag ako na halugugan ng aking bahay, ganyan-ganyan. And then, after nun, nahalugog na yung bahay ko. And then, dahil gusto ko na yung agreement mabago, nag-alter ako doon ng, kunyari, nag-sign ako na tinapyas ko or binurak ko or pinatungan ko yung salitang imbes na pumayag is nilagay ko hindi. Okay? Fraudulent alteration ang tawag daw. May pag-alter sa question document. At yung document, pumayag na. So, dahil nga ayoko, pinago ko. Nilagyan ko ng hindi pumayag. Nilagyan ko ng word na pumayag. Ng hindi pala, ng word na hindi. So, ngayon, maka-question yung document. Magkakaroon ng issue. Nahalugog na yung bahay ko. Pero sa consent, hindi naman pala ako pumayag. So, pwede rin nilang ma-analyze yung question document kung kailan ko sinulat yung word na hindi, kung kailan ko ginawa yung alteration na yun. Okay? So, pero dito, sa example ko, it's not fraudulent intent naman kapag fraud is kunyari yung mga cheque. Yung mga cheque may sign uli yan. So, yung sign, kinulang kunyari ng tuldok, ng tunay na tao, ayan, i-alter mo yan. O kaya, again, sa cheque, 1,000 lang yung nakalagay. Pero dahil may intent ka, dadagdagan mo ng 0. Okay? So, yung 0 na yon kapag ina-analyze yan ng question document examiner, malalaman naman niya kung sabay ba sinulat yung 0 sa mga kasama niya or ngayon lang sinulat yung 0. Okay? So, ganun kagagaling yung mga document examiner. Hindi lang basta yung material, handaan nyo sa pag-examine ng document, hindi lang basta tinitignan yung material na ginamit, kunyari papel. Di lang basta yung material or kapag sumulat ka, syempre kasali din yung ink. Yung ink, ina-identify din nila yung ink. Material, ink, and also yung penmanship. Kaya nga question document, pag-uusapan natin yung mga penmanship. Kung ang nagsulat ba nito ay yung totoong may-ari. Okay? And even yung mga signatures, yan, very important yan dahil lagi naman ang nagkakaroon ng problema is yung pag-forge lagi sa mga signature. Okay, madami pa yan. Marami pa tayo na pag-uusapan sa mga next lesson para ma-identify nyo kung peke yung isang dokumento at hindi. At kung yung nagsulat ba ay ang original na may-ari ng document or yung pinakaunang nag-sign sa document. Okay? And next is pasok tayo sa, eto na, yung question or disputed holographic wills. Ano uli yung holographic? Isang tao lang. So, holographic wills, like for example, is may pamana ang iyong lolo. So, si lolo lang ang magsasign, one person lang. And then,
ano yung mga under kung magkakaroon tayo ng mga will. So first, holographic will. Holographic will. Sa holographic will, it will entirely written in handwriting of the testator. So, handwriting lang ng magpapamana ng testator. And notarial will, pag sinabing notarial will, yan ha, pag naririnig nyo na yung mga notarial, may mga notarize yan. Pag sinabing notarial will, so signed din siya by testator and acknowledged before a notary public with 3 witnesses. So, lagi namang ganun, 'di ba? Ang rule natin, ang witness rule, 3 witnesses. So, sinign na siya ni testator, then after isign ni testator or before niya isign, dapat may acknowledgement muna ng notary. Ay, naglag ako. Notary public and with 3 witness rule. So, habang sinasign nyo ni testator, dapat may 3 witnesses. Okay po. Next, pang-4. We have the document investigated on the question of typewriting. Question of typewriting. So, dito naman, magkakaroon tayo ng A, B, and C. Dito din ha, A and B lang to para hindi tayo malito sa word. Sa number, I mean. So, A, B, and C. So, first, sa document question of typewriting, ito is, makikita yung with the view of ascertaining source. Ayan. Sa source, yung pinagmulan muna ng typewriting. Saan ba galing yan? Next is yung date. Makita nyo naman yung date kung kailan ginawa yan. And even sabi ko nga yung mga ink, kung kailan yan natuyo, ma-identify din yan agad. And yung kahit yung mga lukot ng papel, kung sobrang lukot ba yan, nagamit na ba yan, ilang araw na ba yan, or naka-sealed ba yan, nasa envelope ba yan, ayan ha. Pasok din po yan doon. And even with the view of determining whether or not they contain fraudulent alteration. So, contain ba yan? May nabago na ba dyan? Fraudulent alteration or substitute pages. May napalta na ba dyan sa mga pahina na yan? Siyempre, marami yan. Kunyari, pages nga, di ba? Kunyari, marami yung document. So, malalaman mo naman kung may isang hindi document or hindi kabilang dun yan. Siyempre, sa texture pa lang ng paper, sa klase ng papel, malalaman mo na kung kabilang siya sa mga documents na yan. Okay? And last is, 4 na tayo. Again, sabi ko nga 7 yun. Last 3. For the 5 is a question document on issues of their age or date. Ayun na. Sinabi ko na yan. Na malalaman nyo ang isang papel kung kailan yan ginawa sa klase ng papel and sa ink. Kung kailan natuyo, yan ha. Marami pa para malaman nyo kung may identify. Hindi lang basta magnifying glass yung ginagamit. Meron ding mga different instrument na ginagamit para dyan. So matatalakay natin yan sa mga next lesson natin. And 6 is a question document on issues of a material used in their production. So material used in their production. So, especially kapag yung mga material, so isa lang naman yan natutukoy din yan ng mga document examiner. Like for example, parchment paper. Kapag parchment paper, di ba yung mga usually ginagamit sa mga certificate? Yun yung klase ng papel na ginagamit sa mga certificate. And then, yung mga document examiner natin, syempre may mga different resources sila. Like, kunyari, pag nalaman na nila na gantong klaseng paper, alam nila kung sinong company yung pwedeng kontakin na, dito yan binili, o kailan yan in-issue, kailan yan ginawa. So, malalaman nila, di ba, magkakaroon ng mga investigations, like uusisain nila na, sino bumili ng ganito sa inyo? Ilan yung nirelease nyong gantong papel? Okay? Yun yan ha. Material use and the productions. And last is yung documents or writing investigated because it is alleged that they identify some persons through handwriting. So, persons handwriting.
Ito naman, magaling din yung mga question document examiner dito kasi nalalaman nila yung mga penmanship ng isang tao. Okay? So, first na ma-identify dyan is yung anonymous and disputed letters. So, minsan kasi kapag nagsusulat, kunyari ito yung mga original, then biglang magfe-fake na mag-a-add or mag-a-alterate or addition. So, malalaman nila kung ang bawat letter dyan is same letter sa unang sulat and sa pangalawang sulat na peke na is kung totoo or hindi. Kung dinispute na ba, na-alter na ba, or hindi. Okay? So, yan. Malalaman niya ng document examiner. And last is superscriptions, registration, and even yung mga miscellaneous writing. Dito, sa mga registration, superscription, and miscellaneous writing, syempre yung document, i-ask din yan ng question document examiner kung registered ba or even naka-notary ba yan. Kasi kung naka-notary yan and may mga seal dyan and may pirma ng mga attorneys or even mga authorized person na dapat pumirma, i-aalamin niya or i-identify niya if registered ba tong notary public na pinapirmahan, ganon. Pasok yun doon. Okay po. So, recap lang tayo ng konti. And, yun lang naman ang nilalaman ng ating chapter. Chapter 1 natin. So, first is the definition of terms na naglalaman ng document, questions, question document, disputed document, standard, exemplar, holographic, reference, kinds of document, legal aspect na may 3, and also yung writings which do not constitute documents. Yan yung sabi ko magiging activity nyo yung 3 yan. Pwede na kayo mag-search about that. And classes of question document, yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yun lang yung tatandaan nyo dito sa ating Forensic 4 Chapter 1. Wala nang iba ha. Pag-aralan lang yan and tomorrow is our recitation and again, isusulat pa din po to sa inyong notebook and to be passed sa ating G Drive. Okay po, and titignan ko kung meron kayong mga pinasa doon and that will be your attendance for today. So, again, thank you class for listening and kung may mga question lang kayo, i-PM lang si ma'am. Kung may mga hindi maintindihan, i-PM lang si ma'am. So, again, thank you and